Naiwan ko na yung luggage ko sa aking hotel room. So ngayon, kain na tayo. Ready lunchtime. Hanap tayo ng mga kainan. Hello, Hong Kong! Yung palang binabala kong kainan is madadaanan na natin yung Kowloon Park. So siguro punta muna tayo doon bago tayo mag-lunch. So yan na, Kowloon Park. Pasok na tayo dito. So, ang opening hours na is 5 a.m. to midnight. So, no bicycles, no hawking, no smoking, no dogs. For a clean environment, please do not feed the birds. So, ito na ang Kowloon Park, guys. So, hanapin natin dito yung flamingos. Kasi nakita ko sa TikTok, yun yung nagtitrend dito. Saan kaya siya? Check natin itong roof garden. May mga upuan lang. Minsan pwede tumambay. Ay, may mga pigeons, so cute. May mga upuan, may mga benches. Pero bawal mag-yosi dito. Kahit open space siya, bawal mag-yosi. So, ito yung map ng buong Kowloon Park. So, yung flamingos is nasa 23. Paano kaya ako makakapunta dun? Asan ba ako? Let's figure it out. Ay, cute naman dito. May mga cartoon characters na statue. Cute! Hello sa mga pigeons. Yan o. Ganda. Ooh. Hindi ko sila kilala. Sino itong mga characters na to? Sorry guys. Yan. Sino ito? Stella So? Artista ba to? Or cartoon character? Cute. Yan, ang dami pa dito. Ay, cute naman ito. Ayan. Comics wall. Test ko dito guys. So, para kang wala sa city. Ganda, daming puno. Ito palang Kowloon Park guys is isa sa mga pinakamalaking park dito sa Simsatchue. So itong Kowloon Park is dati itong military barracks pero ngayon sobrang peaceful na. May mga ponds, as I said nga kanina merong mga flamingos and lots of trees. So perfect tong spot na to para maglakad-lakad at mag-relax, magpahangin. Sama nyo na to sa itinerary nyo pag nagpunta kayo dito sa may Hong Kong. So yan, pumanik tayo dito sa taas. At hindi ko pa rin nakikita yung mga flamingos. So kaya siya? Ganda. So itong part pala to, ito yung Kowloon Park Maze Garden. So yan siya. So bahala na, panik na lang tayo dito. Anong mga makikita pa natin? Ganda, daming puno. Oh, ang lalaki. Ganda, lawak dito sa Kowloon Park. So yan, ano naman kayang park meron dito? Ang presko dito. So nice. Ganda ng mga nakapaligid na puno. Oh. Naririnig ba yung sound? Grabe, nakaka-overwhelm tong park guys. Sobrang laki niya. Sobrang lawak. Pero parang alam ko na kung nasan yung mga flamingos. Naririnig ko na. Ayun! OMG! Ayun sila! First time ko makakita ng flamingo sa buong buhay ko. Ayan yung mga flamingo guys. Zoom natin. Ang ganda! May iba parang sobrang pink, no? Iba light pink. Ang ganda. Grabe. Itong nakapaligid sa kanya is pond. Merong mga goldfish, oh. Nice. Ang ganda. So, pwede pa kaya tayong lumapit ng konti. Di pa tayo ng lugar. Sir, look. Ang ganda nila.
So yan, daan na tayo dito sa Colon Park. So yun lang naman talaga din ang pinunta ko. Yung mga flamingos. Sobrang laki na itong park na to. So kung gusto nyo din itong bisitahin at isama sa itinerary nyo, is gawin nyo na. Nakaka-overwhelm, as I said, sobrang laki na ito. Marami pa pwedeng makita dito. So ito na yung kakainan natin. Haipong Road Temporary Market. Check natin yung price ng food nila. Sana affordable. May mga fruits and beverages. So, literal na palengke. Ayan o. Mga vegetables. May meat shop. Nice. Pero so kaya yung kainan, hindi dito. Andun yata yung mga kainan. So, check natin. May flower shop doon. So, where's the food? Parang naliligaw na ako. Yun na, yung mga kainan. Hanap tayo na pwedeng makainan. Pili ko kailangan gumamit ng Google Translate. So, yan, 35 HKD. Yan yung mga ulam. Tingin pa tayo. Ayan. Ito na pala yung food court. Hanap muna tayo ng mga kainan natin. Few minutes later. Guys, sumabas ako sa Haipong Market. Wala akong nagustuhang food. And parang puro noodles yung food nila doon. Kakakain ko lang ng noodles kanina sa airport bago pumunta dito sa Hong Kong. So gusto ko sanang mag-rice. So hanap muna tayo ng makakainan. First meal sa Hong Kong, 43 HK dito. So, meron siyang broccoli and shrimp. And then, sabi ni ate is beef to. Then, with rice. Tapos, libre naman yung water nila dito. Kain tayo. Mana natin siya. So, yung broccoli. Sarap ng broccoli. Yung beef. Init, pero ang sarap. So yan, na tayo mag-lunch. So dito ako nag-lunch. Ibig sabihin nito is Kuen Fat Kitchen. So 43 HKD yung price ng 2 ulam nila with rice. Grabe, sobrang laki ng serving. Sobrang busog na ako dun sa kinain ko. So kung naghahanap kayo ng tipid na food, so yan, try nyo yan. Nandito yan sa may Humphreys Avenue. So ito palang Humphreys Ave, guys, is malapit na siya sa TST, sa same Statue. Many hours later. So kakalabas ko lang ulit ng hotel, nagpahinga lang ako saglit at nakita ko meron ditong sukiya dito sa Jordan. So try ko nga kumain dyan one of these days. Next na gagawin natin ay pupunta tayo sa Avenue of the Stars. So ang maganda dito is dire-diretso lang pa Nathan Road. So 4:42 PM na guys, pero parang medyo matarik pa rin yung araw. Uy, dito rin pala along Nathan Road yung Jollibee. Gusto ko din itry yung Jollibee dito sa Hong Kong kung anong lasa. Daming tao. Nadaanan ko yung Mirador Mansion, isa sa mga sikat sa mga Pinoy vegetarian dahil marami ding guest houses dito sa Mirador Mansion na affordable. Dito pala siya sa Nathan Road, along Nathan Road. Uy, kahilera rin pala na dito yung Chungking Mansion. So, kung Pinoy vegetarian kayo, alam na alam nyo itong Chungking Mansions na to. So, madami rin niyang mga guest houses. Yan. So, ayan. Nakaabot na tayo dito sa dulo. So, ayan na yung Hong Kong Space Museum. Itong bilog na to. Tapos, katabi niya yung Hong Kong Museum of Art. Nandun. Daming taong nakatambay, oh. Nandito na tayo sa famous na Victoria Harbor. Ganda. Daming tao. Ang saya. So ano nga pala tong statue na to? The Hong Kong Film Awards statue.
Sobrang ganda, lalo na pag maganda yung weather. Pupuntahan naman natin ngayon yung Avenue of Stars. Let's go! So guys, nandito tayo sa dulo ng Avenue of Stars. So ito dapat yung statue ni Bruce Lee. So parang work in progress siya. Siguro inaayos nila. So ito palang kahabaan na to hanggang dun sa kung saan ako galing is yun yung Avenue of Stars. Tignan nga natin ng malapitan. Isa sa mga handprint dun sa gilid. So ito yung example guys. So sa Hong Kong, ito yung version nila ng Hollywood Walk of Fame. So dedicated to sa Hong Kong film industry. So may mga handprints dyan. And then may nakita akong parang picture ng mga celebrities. Ayan, katulad na no. Yan. So ayan, buong kahabaan na yan. Yung pala yung Avenue of Stars. May mga ganito. So parang nakita ko din kanina, parang hindi lang naman mga actors yun nandito. Parang meron din mga directors. Siguro yung buong film industry talaga ng Hong Kong. Hindi lang talaga pang celebrities. Yan ang malapitan yung Aqua Luna. Ang ganda niyang paggabi. So yung pinuntahan ko is sa may left side. So punta naman tayo sa right side dito sa may Victoria Harbour. So for the lakaran rin pala talaga dito sa Hong Kong. So advisable na magsuot ka talaga ng komportableng sapatos. So buti na lang nag-New Balance ako. And by the way guys, nababasa ko kasi sa mga vlogs na yung mga ibang Pinoy na nagpunta dito sa Hong Kong is naka-experience sila na sinusungitan sila. So far naman sa first day ko, wala pa naman ako na-experience na masungit. Kasi meron ako nabasa na parang pinagmamadali silang umalis pagtapos silang kumain. Siguro naman ano lang naman yun, kanya-kanyang experience din talaga. Sana wala naman din tayo ma-experience na masungitan tayo dito sa Hong Kong ng mga locals. So enjoy lang natin tong Hong Kong. So dito rin pala sa gilid, nandito yung K11 Musea. Alam ko sikat to na shopping mall eh. Yan, ang ganda ng structure niya. So ito na yung isa sa mga sikat na photo spot dito sa Hong Kong. Ito yung Hong Kong Cultural Center. So magpicture muna tayo bago dumilim. So katabi lang pala ng Hong Kong Cultural Center itong Clock Tower. Ang ganda. Itong Clock Tower guys is itong historical landmark dito sa Hong Kong. Part siya ng Old Kowloon Canton Railway Station. Isa ito sa natitirang structures from the early 1900s. Kaya iconic siya para sa Hong Kong. Ganda. May picture tayo dito sa Clock Tower. May kinausap akong turista din. So sabi ko, picturean niya ako, pipicturean ko din siya. Pero sabi niya okay lang na ako na lang ang picturean niya. So it pays to be nice talaga. Nakakatulong din talaga to sa ating mga solo traveler pag gusto natin makakuha ng magandang photo. So ngayon naman, hinahanap ko yung famous na Mr. Softy Ice Cream dito sa May Harbor. Must try daw yun pag nagpunta dito sa Hong Kong. Ganda naman ito. Ano siya? Ano ang nakalagay? Oh, ang ganda. Sana nakikita sa video. Yan, nakita ko yung truck ni Mr. Softy. So, yan yung price niya. 30 HK. Mobile Softy. Mr. Softy. Yan na siya. Tikman na natin. Ang sarap. Vanilla. Sarap. Nostalgic niya dahil since 1970 pa daw tong Mr. Softy. Napsika talaga siya dito sa Hong Kong. Sarap. Yung tsura ng Aqua Luna paggabi. Ang ganda ng pagka-red niya. Ang vibrant ng red color niya. Ganda. Grabe, napakaganda naman dito sa Victoria Harbour paggabi. Ganda ng mga ilaw sa buildings. Ganda. Nandun ako kanina sa upper deck. Plano ko sanang manood ng Symphony of Lights. Start yung Symphony of Lights sa mga 8 PM. Pero bigla nag-announce na cancel yung Symphony of Lights ngayon. Siguro dahil dun sa tragedy na nangyari dito sa Hong Kong. Yung mga sunog na nangyari dito sa Hong Kong. Time check, 6:31 PM pa lang.
So baka medyo busog pa ako. Hindi ko alam kung bibili ako ng dinner. So baka i-take out ko na lang. Tapos pag nagutom ako, ng madaling araw doon ko na lang kakainin. So tara, balik na tayo sa hotel. Bago ako umuwi biglang nakita ko tong sikat na to na bilihan ng mga snacks. Itong Hong Kong traditional food. So gusto ko i-try yung egg waffle nila. So I guess yun yung Hong Kong bubble waffle for 20 HKD. So try natin yan. Dito rin yung mga sikat na street food. Ayan siya, oh. Nakakagutom naman. Ayan yung mga price. 20, 35, may 10, may 15, 20. Yan. So, andito lang siya sa tapat ng I-Square Mall sa may Lock Road. Ayan, bumili na tayo ng bubble waffle for 20 HKD. So, try na natin siya. Grabe. Kasi laki siya ng mukha ko. Tingnan natin kung lasa. Hulog! Ang sarap. Masarap to na pang dessert. After nyo kumain ng dinner or ng lunch. So, try nyo to guys. Dito sa Hong Kong Traditional Road. Sarap. So, itong Nathan Road, guys, yung vibes niya is parang Shinjuku kapag gabi. Sa akin lang yun wag nyo kayo babash. Parang yung vibes niya, tsaka yung feels niya is parang Shinjuku. Kasi ang daming mga stores, ang daming tao. Busy street talaga to ng Nathan Road. Mineral water na Evian dito sa may Hong Kong Mart. So, this is 12 HKD. So, parang 90 pesos. Meron din kasi mga mura. Katulad nito, parang nasa 5 HKD siya. Pero kasi natatakot akong uminom. Baka hindi ko kasi alam kung ano yung brand niya. Ayan o, may 5 HKD, may 10 HKD. Kung hindi naman ako sa nag-iinarte, pero kasi nasa ibang bansa tayo, di ba? So baka biglang sumakit yung tiyan natin, mag-isa lang tayo, solo traveler tayo. Kaya nag-iingat lang din. So, nag-check ako ng mga inumin dito sa Bestmart 360. Mas mura siya. Nung ito, binili ko doon, nasa 12, diba? So, dito para mga 9 HKD lang siya. Baka dito na lang ako bumili next time. Nandito na ako ulit sa aking hotel room at nakaligo na rin ako. So, maaga na ako matutulog dahil maaga tayo ulit bukas para sa ating dito sa may Hong Kong. And, success naman tayo sa day 1 natin, guys. Dahil ang dami ko naman napuntahan. Namin ko rin nakita, pero hindi ako nakapunta sa Hong Kong Museum of Art. So, isa yun sa mga gusto ko sanang pasukin. Alam ko, free yung entrance dun So, yun kasi nakikita ko sa mga vlogs. Saka kung may extra time tayo bukas, bisitahin natin yun. So, kung nag-enjoy kayo sa first day ko dito sa Hong Kong, please like, share, and subscribe. At pakipindot naman yung bell icon para may updated kayo sa mga bagong videos na ilalabas ko dito sa aking YouTube channel. At pakifollow na rin ako sa lahat ng aking social media accounts. Nakalagay naman yung mga links sa description box below. And again, thank you for watching and see you on my next Hong Kong vlogs. Bye!